Noong 2019, isang babae ang pinagsasaksak hanggang mamatay sa basement ng isang bahay sa Toronto, Canada. Mahigit 20 beses siyang sinaksak habang natutulog ang kanyang mga kapamilya sa itaas at walang kamalay-malay sa nangyayari. Matapos ang pag-atake, hindi umalis ang salarin at hindi rin sinubukang itago ang ebidensya. Sa halip, umupo siya sa tabi ng bangkay ng biktima sa loob ng ilang oras bago tumawag sa pulis para i-report ang krimen. Ano ang tumatakbo sa kanyang isip sa mga oras na iyon at ano ang nagtulak sa trahedyang ito? Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa selos, kundi pati na rin sa malubhang epekto ng pagsusugal at pagkabaon sa utang. Kung mahilig kayo sa totoong mga kwento ng krimen, suportahan niyo po ako sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa NJ Tagalog Crime Corner para hindi niyo ma-miss ang aking mga susunod na video. Ngayon, balikan natin ang simula ng kaso. Sa madaling araw ng January 24, 2019, dumating ang mga sasakyan ng pulis at ambulansya sa isang bahay sa Mold Avenue sa Toronto. Bandang 6:00 ng umaga, nakatanggap ang Toronto Police Service ng emergency call tungkol sa isang seryosong pananaksak sa nasabing bahay. Pagpasok sa bahay, natagpuan ng mga pulis at paramedic ang isang babaeng nakahandusay at walang galaw sa isang air mattress sa sahig ng basement. Sinuri siya ng mga paramedic at napag-alamang wala na siyang palatandaan ng buhay. Sa autopsy, lumabas na mayroon siyang humigit kumulang 20 saksak, karamihan sa dibdib at tiyan. Nakakita rin ang mga investigador ng mga hiwa at pasa sa kanyang mga daliri, pulso, binti at paa na nagpapakitang sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili habang inaatake. Sa lugar ng krimen, natagpuan din ng pulis ang isang lalaking sugatan at nawalan ng maraming dugo. Ayon sa mga unang ulat, siya ang tumawag sa pulis at umamin na inatake niya ang kanyang nobya matapos ang kanilang pagtatalo. Dinala siya sa Sunnybrook Hospital habang binabantayan ng mga pulis. Habang isinasagawa ang emergency treatment, sinuri ng mga investigador ang silid sa basement kung saan naganap ang insidente. Napakaliit ng espasyo, ilang metro kwadrado lamang. Nakarecover ang pulis ng isang kutsilyong may dugo sa sahig, malapit sa air mattress, na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Sinuri rin ng mga pulis ang kabuuan ng bahay at wala silang nakitang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Walang sira ang pintuan sa harap at nakasara ang mga bintana sa basement. Ipinahiwatig nito na hindi estranghero ang umatake. Sa oras ng insidente, ang iba pang kapamilya ng biktima ay nasa itaas ng bahay. Wala sa kanila ang nasaktan. Ayon sa kanila, wala silang nakitang estrangherong pumasok o lumabas ng bahay buong gabi. Nalaman lamang nilang may nangyaring masama nang dumating ang pulis kinaumagahan. Batay sa impormasyong nakalap, kinilala ng mga pulis ang biktima bilang si Han Nguyen, 41-year-old, at residente ng Toronto. Ang suspect na nasa lugar ay kinilalang si Austin Lee, 40-year-old. Bagamat umamin si Austin sa tawag sa 911 na siya ang may gawa ng krimen, kailangan pa rin ng mga investigador ng hiwalay na ebidensya upang patunayan ang kanyang pag-amin. Kalaunan, nalaman ng mga pulis na si Han Nguyen ay isang Vietnamese immigrant na naninirahan sa Canada. Dati siyang kasal sa isang lalaking nagngangalang Nut Do at mayroon silang isang anak na babae. Ngunit nagwakas din ang kanilang pagsasama. Malaki ang interes ni Han sa pagsusugal, lalo na sa mga larong baraha, na itinuturing niyang paraan para maibsan ang stress. Noong una, paminsan-minsan lamang siyang pumupunta sa kasino, ngunit kalaunan ay naging regular na siyang bumibisita sa iba't ibang sugalan sa Ontario. Doon niya nakilala si Austin Lee. Ayon sa kanyang pamilya, nagkaroon ng damdamin si Han kay Austin dahil pareho silang mahilig sa pagsusugal. Madalas silang magkasamang pumunta sa mga kasino sa paligid ng Toronto. Pagsapit ng huling bahagi ng 2017, iniwan ni Han ang kanyang asawa upang makasama si Austin. Sa parehong taon, lumipat si Austin mula sa United States patungong Toronto upang manirahan kasama si Han. Ngunit ayon sa dating asawa at anak ni Han, mabilis na naubos ang kanilang ipon dahil sa pagsusugal. Sa loob lamang ng 18 buwan, natalo sila ng humigit kumulang 500,000 Canadian dollars sa mga kasino, isang halagang higit sa kaya nilang bayaran. Pagsapit ng huling bahagi ng 2018, halos wala ng pera si Han
At si Austin naman ay wala ring matatag na pinagkakakitaan. Iniwan na niya ang kanyang trabaho at pamilya sa Estados Unidos upang lumipat sa Canada na halos walang dalang pera. Dahil sa kanilang problemang pinansyal, humingi ng tulong si Han sa kanyang dating asawa at tinanong kung maaari silang tumira ni Austin sa kanyang bahay. Pumayag si Newt. Noong December 2017, pinayagan ni Newt ang kanyang dating asawa at ang bagong karelasyon nito na tumira sa isang silid sa basement. Samantala, ang mga nasa itaas na palapag ay tinitirhan ng pamilya ni Newt, kabilang ang kanilang anak at ang mga magulang ni Han. Dahil dito, nabuo ang isang hindi pangkaraniwang sitwasyon sa iisang bahay. Ang dating mag-asawa, ang bagong karelasyon, ang kanilang anak, at ang mga magulang ng babae. Sa mga huling buwan ng 2018, nagsimulang lumala ang relasyon ni Han at Austin. Karamihan sa kanilang mga pagtatalo ay tungkol sa pera dahil pareho silang may utang dulot ng pagsusugal. Madalas manghiram si Han ng pera sa mga kamag-anak upang mabayaran ang utang at pang-araw-araw na gastusin. Samantala, tumanggi si Austin na maghanap ng matatag na trabaho at ipinagpatuloy ang pagsusugal habang umaasa lamang kay Han. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima at ng suspect, isinagawa ng mga pulis ang mga karaniwang hakbang sa investigasyon. Sinuri nila ang lugar ng krimen at nangalap ng pisikal na ebidensya. Kinumpirma ng forensic tests na ang dugo sa kutsilyo ay tumugma sa DNA ng biktima. Natagpuan din ang mga fingerprint ni Austin sa hawakan ng kutsilyo. Sinuri ng mga doktor ang mga sugat ni Austin at napag-alamang siya mismo ang may gawa ng mga ito at hindi resulta ng pakikipaglaban. Batay sa pamumuo ng dugo at temperatura ng katawan, tinatayang naganap ang kamatayan bandang 2:00 ng madaling araw noong January 24th. Ibig sabihin, nangyari ang pananaksak mga 4 na oras bago tumawag si Austin sa mga pulis. Nakatuon ang mga investigador sa kung ano ang ginawa niya sa panahong iyon. Sa unang interogasyon, inamin ni Austin na matapos ang pag-atake, umupo siya sa tabi ng katawan ni Han ng ilang oras. Sinabi niyang hindi niya alam ang gagawin at labis siyang nalilito. Naisip pa niyang magpakamatay at sinakta ng sarili, ngunit hindi naging malubha ang kanyang mga sugat. Sa huli, tumawag siya sa 911, hindi upang iligtas si Han, kundi upang humingi ng tulong para sa sarili. Sinuri rin ng mga pulis ang cellphone ni Han. Na-unlock ito ng mga technician at natuklasan ang serye ng mga malalanding mensahe at plano niyang makipagkita sa ibang lalaki bago ang insidente. Batay sa mga mensaheng ito at sa mga pahayag ng mga saksi, nabuo ng mga investigador ang buong pangyayari. Noong January 22, ginamit ni Austin ang passcode upang buksan ang cellphone ni Han at pasahin ang kanyang mga mensahe. Doon niya natuklasan na may palitan ito ng malalambing na mensahe sa ibang lalaki. Kumuha siya ng screenshots at inilipat ang mga ito sa sarili niyang cellphone. Sa kabila ng kanyang nalaman, noong gabing iyon ay magkasama pa ring pumunta sa casino sina Austin at Han. Natalo sila ng malaking halaga ng pera. Gabi na nang bigyan ni Han si Austin ng pera upang ipahawak at mahigpit na sinabing huwag itong galawin. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili at ginamit ito sa pagsusugal hanggang sa maubos din ang lahat. Pag-uwi nila, nalaman ni Han ang nangyari at labis siyang nagalit. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa maliit na silid sa basement. Ayon sa mga kapamilya, iyon ang unang pagkakataon na narinig nilang sumigaw nang ganoon si Han. Sinabi nito kay Austin na tapos na ang kanilang relasyon at pinapalayas niya si Austin sa bahay. Kalaunan, sinabi ni Austin sa mga investigador na noong January 23 ay ginugol niya ang buong araw sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit upang umalis ayon sa utos ni Han. Sinabi niyang nalilito at desperado siya sa panahong iyon. Nang gabing iyon, uminom siya ng alak at napakalasing. Ang kanyang selos, pagkalasing at galit dahil sa pagpapalayas sa kanya ang nagtulak sa kanya sa pag-atake. Sa investigasyon, sinuri rin ng mga pulis ang nakaraan ni Austin. Wala siyang nakaraang criminal record. Nagmula siya sa isang Vietnamese-American na pamilya sa New York. Ayon sa mga ulat, iniwan niya ang kanyang mga kamag-anak noong 2017 at lumipat sa Toronto. Wala ring record na siya ay may asawa o anak, kaya malamang ay binata pa siya at nakatira sa kanyang mga magulang bago lumipat sa Canada. Hindi malinaw ang kanyang naging trabaho sa Estados Unidos at pagdating niya sa Canada, hindi rin siya nakahanap ng matatag na trabaho.
Ayon sa tala ng kanyang pasaporte, pinayagan lamang si Austin na manatili sa Canada sa maikling panahon gamit ang tourist visa, ngunit kalaunan ay nag-overstay siya. Sinuri rin ng mga investigador kung may kinalaman ang sakit sa pag-iisip o paggamit ng droga sa oras ng insidente. Lumabas sa pagsusuri na nakainom si Austin ng maraming alak bago ang pangyayari. Gayunman, ang kanyang blood alcohol level ay mas mababa sa antas na magdudulot ng ganap na pagkawala ng kontrol. Ayon sa mga doktor, malinaw pa rin ang kanyang pag-iisip at naiintindihan niya ang kanyang ginagawa noong naganap ang insidente. Dahil sa sapat na pisikal na ebidensya, mga pahayag ng saksi at pag-amin ng suspect, isinara ng Toronto Police ang investigasyon makalipas lamang ang ilang linggo. Inilipat ang buong case file sa mga piskal upang ihanda ang paglilitis. Matapos malinawan ang kaso ni Austin Lee at Han Nguyen, agad itong dinala sa Ontario Superior Court of Justice sa Toronto. Dahil umamin si Austin sa kanyang ginawa, nakatuon ang paglilitis sa guilty plea at angkop na parusa. Sa simula, kinasuhan si Austin ng second-degree murder. Ang parusa para rito ay karaniwang habambuhay na pagkakakulong na may minimum na 10 taon bago maaaring mag-apply ng parol. Dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic, isinagawa online ang mga preliminary hearing. Sa prosesong ito, kinailangang balikan ng pamilya ng biktima ang buong trahedya na nagdulot ng matinding emosyonal na hirap habang kinakaharap ang taong pumatay sa kanilang mahal sa buhay. Noong Hunyo 7, 2022, opisyal na nagsimula ang paglilitis sa harap lamang ng isang hukom at walang hurado. Doon, formal na umamin si Austin Lee sa second-degree murder at tinanggap ang hatol ng hindi na kailangan ng karagdagang ebidensya sa korte. Dahil sa maagang pag-amin, naiwasan ang mahabang paglilitis kahit na nakaranas na ang pamilya ng matinding emosyonal na sakit sa mga naunang pagdinig. Matapos ang pag-amin, lumipat ang kaso sa yugto ng paghatol. Inilahad ni Prosecutor Hobson ang buong pangyayari at binigyang diin ang tindi ng karahasan. Nagtamo ang biktima ng humigit kumulang 20 saksak at lumaban para sa kanyang buhay. Binanggit din niya na naghintay si Austin ng halos 4 na oras bago tumawag sa 911 at hindi man lamang sinubukang tulungan ang biktima. Ipinakita sa korte ang mga larawan mula sa crime scene, kabilang ang dugong-dugong kutson sa maliit na silid. Habang nangyayari ito, nakayuko lamang si Austin at hindi tumingin sa paligid. Pinayagan din ng pamilya ng biktima na magbasa ng victim impact statements tungkol sa matinding emosyonal na epekto sa kanila. 3 pahayag ang iniharap. Pinakatumatak ang mensahe ng 17 anyos na anak ng biktima. Dahil sa matinding lungkot, hindi siya naglakas loob na pumasok sa courtroom at inanatili na lamang sa labas habang binabasa ng prosecutor ang kanyang pahayag. Inilarawan niya ang mga gabing walang tulog, takot sa dilim, at ang mga alaalang patuloy na bumabagabag sa kanya araw-araw. Binigyan din ng pagkakataon si Austin na magsalita. Umiyak siya, humingi ng paumanhin sa pamilya ng biktima at sinabi na dadalhin niya ang kanyang pagkakasala habang buhay. Gayunman, iginiit ng prosekusyon na huli na ang paghingi niya ng tawad at hindi nito mababawasan ang sakit ng pamilya. Idinagdag din nila na ang pagtawag niya sa 911 ay para lamang sa sarili niyang kapakanan. Magkaiba ang hiling na parusa ng 2 panig. Humiling ang prosekusyon ng habambuhay na pagkakakulong na may minimum na 16 hanggang 17 taon bago makapag-apply ng parol. Samantala, iminungkahi ng depensa ang minimum na 10 taon dahil wala umanong criminal record si Austin, maaga siyang umamin at siya mismo ang tumawag sa 911. Ayon sa depensa, bunga lamang ito ng matinding selos habang nakainom at walang planong pagpatay. Matapos pag-aralan ang mga argumento, kinondena ni Justice Maureen Forrestel ang ginawa ng akusado at kinilala ang matinding paghihirap ng pamilya ng biktima. Noong Hunyo 29, 2022, hinatulan si Austin Lee ng habambuhay na pagkakakulong para sa second-degree murder na may minimum na 16 na taon bago siya maaaring mag-apply ng parol. Ibig sabihin, kailangan muna niyang magsilbi ng hindi bababa sa 16 na taon bago magkaroon ng pagkakataong mag-apply ng parol. At kahit makalaya sa hinaharap, mananatili siya sa ilalim ng panghabambuhay na surveillance. Bagamat naisakatuparan ng hustisya ayon sa batas, nanatiling napakalaki at hindi mapapalitang pagkawala
ang iniwan ng trahedyang ito sa pamilya ng biktima. Ang pagpatay kay Han Nguyen ay nagsilbing paalala tungkol sa domestic violence, pagsusugal at matinding selos. Noong 2019, ikinagulat ng komunidad sa Toronto ang pangyayaring ito at iniulat ng lokal na media bilang halimbawa ng karahasang nagaganap sa pagitan ng magpartner. Hindi lamang ito kwento ng dalawang tao, ipinapakita rin nito ang madilim na bahagi ng modernong buhay. Kapag nagsama-sama ang problemang pinansyal, adiksyon sa pagsusugal, at alitan sa relasyon, maaari nitong itulak ang karaniwang tao sa krimen. Matapos ang kasong ito, nanawagan ang ilang media sa mga awtoridad na palakasin ang mga programang tumutulong sa mga taong may problema sa pagsusugal at pinansyal upang maiwasan ang mga ganitong trahedya. Kung may natutunan kayo sa kwentong ito, paki-like at i-share ang video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa NJ Tagalog Crime Corner para sa iba pang totoong kwento ng krimen. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam at magkita-kita po tayo sa susunod na kaso.